Alright mga kajobos, magandang araw sa inyong lahat. So for today's video, mag-prepare lang ako ng aking kakainin. Ito yung aking pre-workout meal mga kajobos. Ito nga pala ay oatmeal, tali 30 grams. Yan. So yun nga, yung nasabi ko sa inyo nung nakaraan ay 30 minutes before ng aking workout ay kumakain ako ng pre-workout meal para syempre may makuhanan ng energy yung ating katawan during workout. Okay, lalagyan ko nga pala siya ng gatas. Borge 3 yung ginagamit ko. Yan. Para solid yung lasa niya. Okay. And then saka ko siya lalagyan ng mainit na tubig. Yan, so hintayin ko lang maluto ito mga kajobos. At yun na nga mga kajobos, at naluto na yung aking oatmeal. So ito siya mga kajobos. Yan. So ito yung aking pre-workout meal bago mag-workout. And then syempre meron ako ditong tatlong nilagang itlog para talagang solid yung protein sa pagkain natin. Okay. So kakainin ko lang to para makapag-start na tayo. At syempre mga kajobos, kung nabasa nyo rin yung thumbnail nung video na to ay may pag-uusapan lang tayong konting may tatake lang ako sa inyo na konting tip. Yan. So sa thumbnail ay may makikita kayo na tinamaan ng power twister sa kanyang baba. Yan. So sa video na to ay pag-usapan nga natin yung importansya ng proper form and then proper execution kapag kayo ay gumagamit ng power twister. Dahil nga mga kajobos, ang paggamit ng power twister ay hindi siya biro. So talagang delikado siya para sa mga, lalong-lalo na sa mga newbie na ang order dapat ay 20 to 30 kg pero ang kanilang na-order agad ay 40, 50 hanggang 60 kg. So syempre pag newbie ka ay talagang napaka-bigat nun. And then pag ginamit mo yon ay may chance na madisgrasya tayo. So lalong-lalo na kung mahina pa yung mga braso nyo at medyo nagwiwiggle pa, so delikado yon. So kailangan talaga sa mga newbie ay 20 to 30 kg muna. So yung mga kajobos, at ubusin ko lang itong pagkain ko at susundot din ako ng ilang workout lang ng power twister, and then after nun ay proceed na tayo sa ating main content para sa araw na to. Okay, ayan, malapit ko na maubos yung aking oatmeal at i-share ko na rin pala sa inyo mga idol. Ito nga pala yung isa sa mga source of protein ko ngayon. Ito yung mabilisang prep. So kung hindi kayo nakakabili ng chicken breast, so ito yung pinaka mabilis na paraan para makakuha tayo ng mabilis na protein. So ano na siya, naka nuggets na siya, gawa siya sa chicken breast. Yan. So shoutout sa Pure Foods. So yan, mataas yung protein nya. Yan, source of protein. At sa pagluluto nito mga kajobos, hindi nyo na siya kailangang iprito sa mantika para wala tayong bad cholesterol. Pwede siyang i-oven toaster lang. So goods na yon. Yan. So share ko lang sa inyo. Yun yung aking kinakain. Bali nga pala ang bili rito ay nasa 50 plus lang. Yan, mga ganon. Nasa 50 pesos lang. So goods na siya. Ayun, no? Ayun, no? Pwede siyang i-toast. Yan. So 5 minutes lang ay pwede siyang kainin. So meron na tayong source of protein ng mabilisan. Yan. Yan yung aking mga binibili. At yun na nga mga kajobos, bali natapos na akong kumain ng aking pre-workout meal at nakapagpahinga na rin ako ng 30 minutes. So proceed na tayo sa ating exercise. So ang program ko ngayon ay i-hit ko muna yung back and then chest ko gamit ang power twister. So after nito ay
ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga aksidenteng pwedeng mangyari sa mga baguhan pa lang nagagamit ng power twister, pero ang na-order nila ay sobrang bigat na timbang. So let's go, sabay-sabay tayo mga kajobos sa workout na to. Sa mga baguhan mga idol, huwag kalimutang isuot yung strap sa inyong mga braso. So yung isa ko ay wala na, naputol na. Pero goods naman yung aking grippings ng power twister. So huwag nyo lang akong gagayahin dahil kabisado ko na yung bigat ng aking 60 kg na power twister. So yung sa inyo ay make sure na isuot nyo po mabuti. So tara na, mag-workout na tayo. Ay sa back muscle naman tayo. Gamit ito ang adjustable power twister. So naka-set siya sa 30 kg. Bali mga idol, natapos na nga pala ako sa ginawa kong
workout para sa aking back and chest. At sa lahat po ng bago sa aking channel ay i-demo ko po sa inyo ang proper form and then proper execution ng power twister. So bago ang lahat, para po sa mga baguhan pa lang nagagamit ng power twister ay kailangan po mag-i-start muna tayo sa 20 hanggang 30 kg para po ma-perfect natin or makuha natin yung proper form and then proper execution sa paggamit ng power twister. Alright, sa mga baguhan, ito po yung basic na paggamit ng power twister. Siyempre mga kajobos, una sa lahat ay huwag nyo kakalimutang isuot yung mga strap sa inyong mga braso. Yan. So, napakahalaga po nito para oras na mabitawan nyo yung power twister ay hindi tatama sa inyong mga muka yung dulo ng power twister. Yan. So, yung mga kajobos, napaka-basic lang nito. So, yan. Ito yung basic form para sa ating power twister. Yan. So, ito po yung position at sinukat ko po siya mga kajobos ay isang dangkal ang layo sa dibdib ng power twister. Yan. So, meron din kasing wide na tinatawag. Kasi yung wide ay para sa shoulder natin and secondary yung ating chest. So, pagka naka-close tayo, yan, isang dangkal yung layo ng power twister sa ating dibdib. Yan ay purong chest po yung tama and then secondary lang yung ating shoulder and then yung ating palikpik. Yan. So, ganito po paggamit ng power twister mga kajobos. Yan. So, yan po yung tamang pagpiga ng power twister mga kajobos. So, hindi po ganito. Yan. Hindi yung bibitawan nyo yung power twister. Yan. Hindi po tama yung ganong form or execution ng paggamit ng power twister. Okay, bali ito naman yung pangalawang tip ko para sa tamang paggamit ng power twister. So, kailangan po mga kajobos ay naka-straight body tayo at yung ulo natin ay naka-straight lang din. So, wag po tayong yuyuko. Okay? So, sa pagpiga, yan. So, nakalayo yung ating ulo mga kajobos. Yan. So, pag sa aksidente nga nabitawan yung power twister ay nakalayo yung ating ulo dito sa ating kamay at sa power twister. So, kahit paano ay makakaiwas tayo agad kung sakali mga dudulas yung kamay sa handle ng power twister. At sa pangatlong tips ko naman mga kajobos, sa paggamit ng power twister, kailangan po ay may basahan kayo laging katabi kung nababasa na ng pawis yung handle ng inyong power twister. So, agad nyo pong pupunasan ito bago nyo gamitin. So, sa ganung paraan, kung hindi pa matibay yung grippings nyo sa power twister, ay makakatulong po yung basahan para matuyo yung pawis at para hindi rin dumulas yung handle sa ating mga kamay. Yan. Yan po yung pangatlong tip ko sa inyo mga kajobos pagka kayo ay masyadong pawisin at gagamit kayo ng power twister. Pangapat na tips na may-share ko sa inyo mga kajobos, yun nga, kung bago ka pa lang at wala ka pang experience sa mga pag-gym sa labas, sa pagtatrabaho ng mabigat, 20 kg to 30 kg muna yung orderin nyo para ma-master nyo yung proper form and then proper execution para makaiwas tayo sa anumang disgrasya at injury. So at yun na nga mga kajobos, i-play na natin yung video at panoorin nyo yung mga maling ginagawa nung gumagamit ng power twister. At hindi ko lang din sure kung ilang kg yung ginagamit niya. Dahil sa video na yan ay talagang hirap na hirap siyang balukutin yung power twister at saka hindi niya magawa yung proper form ng paggamit ng power twister. So yan mga kajobos, panoorin nyo pong mabuti yung ginagawa niya at huwag nyo po yung gagayahin dahil talagang napakadelikado. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!
bali reviewin naman natin yung mga maling ginawa nung gumagamit ng power twister. So, yung una kong napansin sa kanyang paggamit ay totally wala siyang strap sa dalawang dulo ng power twister. So, napaka-delikado po nun. At sa pangalawa naman ay sa tingin ko ay hindi compatible sa lakas niya yung ginagamit niyang power twister. Malamang ay mataas yun sa 30 kg dahil talagang namimilipit siya sa pagpiga ng power twister. At yung form naman niya mga kajobos, yung form ng katawan ay yung pagpiga niya nanggagaling sa ilalim at yung kanyang back ay yuko-yuko. So, napakadelikado nun mga kajobos kapag nabitawan mo yung power twister. So, yun nga, nangyari sa kanya ay nabitawan niya yung power twister. At sabi ko nga mga kajobos sa last vlog ko, so, syempre, naka-order kayo ng mabigat na power twister. So, may hirapan na tayong magbalik or magsuli sa online seller yung items para mapalitan. So, kung napanood nyo yung last vlog ko, ay naglagay ako ng orange na tali dito sa aking pinto. At doon ko isinuot yung power twister. So, sa ganung paraan mga kajobos ay maunti-unti nating mabali yung power twister. And then, para na rin may nag-a-assist sa atin kapag naglagay tayo ng tali na kapantay ng ating dibdib. So, yan sa mga lahat ng nahihirapan or hindi mapiga yung kanilang power twister ay yun po yung mabisang paraan or technique para maunti-unti nating mapiga yung mga power twister natin. Alright mga kajobos, hanggang dito muna yung video natin para sa araw na to. At sana po nabigyan ko kayo ng konting awareness about sa tamang paggamit ng ating mga power twister. So huwag niyo pong babaliwalain yung paggamit ng strap natin pagsusuot sa ating mga braso. So talagang napaka-safe nito pag merong mga strap. At i-master nyo rin po yung proper form, proper execution. At pumili po kayo ng tamang timbang na power twister according po sa inyong mga lakas. So huwag po muna tayong order ng 40, 50, 60 dahil napakabigat po nito para sa mga baguhan pa lang. So yun mga kajobos, at sana po ay nakatulong ako sa inyong mga fitness journey. Yan. So thank you po kung nakarating kayo sa dulo ng video na to. At kita-kits po tayo sa mga susunod ko pa mga i-upload na video. At sa mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutang suportahan at mag-iwan na isang subscribe. At i-press nyo na rin po yung notification bell button para kayo po yung unang ma-update kapag may mga bago akong post na video kagaya po nito. At shoutout na rin po sa lahat ng mga bago sa aking channel. At syempre hindi mawawala yung ating mga silent viewer, mga OFW. Yan. Sir EJ Castro, Sir Patrick Coloma, keep safe and God bless po. So yun mga kajobos, kita-kits po sa susunod kong i-upload na video. Peace out. I love you all mga kajobos.